Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. So, ang topic natin ngayon guys, for today's reflection, magpatawad ka ngayong Pasko at marami kang makukuhang benefits. So, alam naman natin pag dumarating yung araw ng Pasko, maraming mga pamilyang nagsasalo-salo, maraming nagre-reunion. Siyempre, pagka nag-reunion kayo, lalo na kung may mga kamag-anak ka na nakasakit sa'yo o ginawan ka ng hindi maganda o niloko ka, tapos magkikita kayo ngayon sa isang family reunion, diba? So ano magiging reaction mo? So siyempre kung yan ay may ginawang hindi maganda sa'yo, natural, diba? Yung sakit nandiyan pa yun, yung puot, yung galit, yung stress, tapos medyo na high blood ka pa, di ba? Kasi makikita mo, sa tuwing makikita mo siya, parang naaalala mo yung ginawa sa yung kalokohan. Di ba? Talagang naman po totoo yan. Masakit sa ating kalooban, sa puso't isipan, pag tayo ay niloko ng isang tao. Pero kung magpapatawad ka, kabaligtaran naman yan. Di ba? Kasi pagka nagpatawad ka, yung mismong sarili mo ang pinapatawad mo rin o pinapalaya mo. Di ba? Kasi nga, imbes na ma-high blood ka, malolo blood ka. Imbes na magalit ka, sasaya ka. Di ba? Imbes na negative thought ang nasa isip mo, puro pangit, di ba? Magiging positive siya. So, kabaligtaran ng lahat. Dahil kasi pagdating sa forgiveness o yung pagpapatawad, pang-spiritual to. At kasunod nito ay yung godliness. So, kumbaga, sumusunod ka na sa yapak ng ating Panginoong Yesus, di ba? Saka kung magpatawad ka kasi, merong kalakip din ito na pangako. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. So yun guys, ang meaning kasi ng Pasko, di ba? Bukod sa pagmamahal na binigay ng ating Amang nasa langit, na naging simbolo itong ating Panginoong Yesus, ay ang pagpapatawad. Dahil nga sa haba ng panahon, di ba, na nagkasala ang sangkatauhan, simula kay Eva at kay Adan at ang mga sumusunod na mga generation pa, hanggang sa generation natin ngayon, hanggang sa susunod pa na generation, di ba? Dahil sa ating Panginoong Yesus, pinatawad tayo ng Diyos, di ba, sa ating mga kasalanan. Dahil nga ang kanyang puot at galit, di ba, ay umiiral, di ba, sa tao. Kaya walang ibang makakapagtubos nito kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya mula sa langit, isang Diyos bumaba at naging tao dito sa lupa para ipadama, una, ang kanyang pagmamahal, pangalawa, ang kanyang pagpapatawad. Kaya kung may mga kamag-anak kang makikita ngayon sa inyong mga family gathering, di ba? Sa reunion man yan o sa kung ano pa mang salo-salo yan, humingi ka ng tawad kung ikaw naman ang nagkasala. Pag sinabi sa'yo na hindi ka muna patatawarin, okay lang yan, hayaan mo lang. Darating din yung araw ay patatawarin ka. Importante, naging humble ka, naging mapagkumbaba ka, at hiningi mo yung kapatawaran. Kasi guys, di ba, maiksi lang ang buhay. Baka mamaya, hindi pa kayo magpang-abot. Meron isa sa inyo mawawala, dadalhin mo pa hanggang sa uling hininga mo. Di ba, mas mahirap po yun. Mas mahirap yun. Kaya kung hindi magpapatawad, malaya ka sa iyo mismong sarili. Unang-una, mawawala na nga yung galit mo, yung puot mo, at magkakaroon ka ng peace of mind. Di ba? No, nakakatulog ka ng mahimbing, wala ka na masyadong iniisip, hindi ka na stress, masaya ka na, dahil alam mo sa puso't isipan mo, malaya ka na. Pinakawalan mo na yung pagpapatawad, di ba? Nagpatawad ka na o pinatawad ka na ng tao, nasaktan mo rin. Siyempre guys, hindi naman tayo perfecto, lahat tayo. Kung meron nakagawa sa ating
masama, meron din tayong mga nagagawang masama sa ating kapwa. Pero importante nga, maging humble tayo at mapagpatawad. Yan ang pinakasimbolo ng Pasko, lalo na sa ating mga Pilipino. Di ba? Na talagang napaka-tight, napaka-close ng mga pamilyang Pilipino, lalo na pagsapot ng Pasko. Kaya samantalahin po natin, kung may mga tao pa kayong hindi napapatawad, patawarin nyo na. Huwag nyo nang hintayin may mawala pa. Di ba? Tapos pag nawala na, doon ka iiyak-iyak, luluha sa kanyang huling hininga. Mas maganda sana kung buhay pa. Para at least may panahon ka pa, maging masaya pa kayo. Baka maibalik mo yung dating close kayo, dating panahon na masaya kayo nung wala pang nangyayari. Maghihilom din kasi yan, guys. Maghihilom din ang lahat ng sugat. Darating yung araw. So napaka-importante, kung magpatawad ka ayon sa Biblia, patatawarin ka rin. Kung hindi ka na magpapatawad ayon din sa Biblia, hindi ka rin patatawarin. So ngayong Pasko po, magpatawarin na po. Yung mga hindi nag-uusap, lalo na yung matatagal na, dekada-dekada na, hanin mo pa yan, di ba? Huwag mo nang itago sa puso mo, pakawalan mo na yan. Mas masarap yung magmahal, walang kaaway, at wala ka rin iniisip. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, may matinding problema sa pamilya, sa financial, at sa kalusugan. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tiyak yun, ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman, nawawalan ng pag-asa, Lord. Stage 4 cancer na, at tinaningin na rin ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin sa iyong grasya. At ganoon din po sa mga pamilya nagkagulo o nagkasira-sira. Sana po ngayong paparating ang Pasko ay umiral sa kanilang puso ang maging mapagkumbaba, mapagpatawad at magpasensya sa isa't isa. Pagbigis-bigis niyo po muli ang kanilang masayang pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na maraming nangangailangan ngayon. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ng ulam, iniisip pa, Lord, kung paano nila iraraos. So i-bless niyo po ang aming mga pamilya, lalo na ang aming hanap buhay, para may provide kami. At patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga anak ko, Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.